Hello, kamusta at welcome back sa aking channel? Napansin mo ba, habang tumatanda tayo, mas nagiging malinaw kung sino ang totoo at kung sino ang paulit-ulit lang sa parehong gawi. Yung tipong ilang taon na ang lumipas, pareho pa rin ang drama, pareho pa rin ang pangako, pareho pa rin ang sakit na ibinibigay. Parang sirang plaka, paulit-ulit. At minsan mapapaisip ka na lang, ako ba ang may problema? O sadyang walang nagbabago? Kung nasa ganitong punto ka ng buhay ngayon, tahimik lang kitang kakausapin ha. Parang magkatabi lang tayo, may hawak na kape. Kasi ito yung usapang hindi madaling lunukin pero kailangang harapin. Kapag walang pagbabago, piliin ang lumayo. Hindi ito tungkol sa pagiging masama, hindi ito tungkol sa pagiging walang puso. Madalas, ito ay tungkol sa paggalang sa sarili. Kasi habang bata-bata pa tayo, kaya nating magtiis. Kaya nating umintindi ng umintindi. Kaya nating magbigay ng second chance, third chance, minsan pang-apat. Sinasabi natin sa sarili natin, magbabago din yan. Pagod lang, may pinagdadaanan. At oo, totoo naman, lahat may pinagdadaanan. Pero ang tanong, may ginagawa ba para magbago? O puro dahilan lang? Isipin mo ang isang relasyon, hindi lang romantiko ha, kahit kaibigan, kapamilya, katrabaho. Ilang beses mo nang narinig ang salitang sorry, pero ilang beses mo ring naramdaman na walang kasunod na aksyon. Yung sorry na parang band-aid lang. Pandikit sa sugat, pero hindi ginagamot ang ugat ng problema. Nakakapagod yun. Hindi ka naman robot na kayang mag-reset palagi. Tao ka. Napapagod ka rin. Minsan iniisip natin na ang paglayo ay talo. Na parang umamin ka na sumuko ka. Pero totoo bang talo ang lumayo kapag wala namang direksyon ang pinanggagalingan mo? Kung ang isang sasakyan ay paikot-ikot lang sa parehong kanto, hindi ba mas makakabuti pang bumaba ka na? Hindi dahil mahina ka, kundi dahil alam mong hindi ka dadalhin sa gusto mong puntahan. May mga tao talagang mahal ka pero hindi handang magbago. At masakit tanggapin yon kasi mahal ka nila sa paraan na kaya nila pero kulang. At hindi mo kasalanan na hindi ka kontento sa kulang. Hindi rin nila kasalanan kung hanggang doon lang sila. Ang tanong lang, hanggang kailan mo hahayaang ikaw ang mag-adjust? Dito madalas pumapasok ang konsensya. Paano kung ako ang iwan? Paano kung magkasala ako? Pero sandali, tanungin mo rin ang sarili mo. May kasalanan ba ang piliin ang katahimikan kaysa araw-araw na gulo? May kasalanan ba ang piliin ang sarili mo matapos mong ibigay ang lahat ng kaya mong ibigay? Hindi selfish ang self-respect. Hindi kasalanan ang magtakda ng hangganan. Alam mo, may mga pagbabago na hindi kailangang malaki. Minsan simpleng pakikinig lang, simpleng pag-ako ng responsibilidad, simpleng consistency. Kung may effort, mararamdaman mo. Kahit mabagal, basta may galaw. Pero kung taon na ang binilang mo at pareho pa rin ang sakit na nararamdaman mo, baka hindi na pagbabago ang hinihintay mo. Baka pahintulot na lang sa sarili mo na umalis. May isa pa akong napansin habang tumatagal ang buhay. Ang oras, ang pinakamahalagang pera natin. Hindi mo na ito maibabalik. Kaya bawat oras na ginugugol mo sa isang sitwasyong walang patutunguhan, may kapalit yan. Kapalit na oras para sa sarili mo, sa mga taong tunay na nandiyan, sa kapayapaan ng isip mo. At darating ang araw, mapapaisip ka, sana mas maaga akong lumayo. Hindi ibig sabihin nito na hindi ka na marunong magpatawad. Pwede kang magpatawad at lumayo. Magkaibang bagay yon. Ang kapatawaran ay para sa puso mo, ang paglayo ay para sa buhay mo. Hindi mo kailangang manatili sa isang lugar para patunayan na mabuti kang tao. Minsan, mas mabuti ka sa sarili mo kapag marunong kang umalis. May mga senyales kasi na kahit ayaw nating aminin, malinaw na. Kapag paulit-ulit kang minamaliit pero sinasabing biro lang. Kapag sinasaktan ka tapos ikaw pa ang sinasabihang masyadong sensitibo. Kapag may pangako pero walang gawa. Kapag ikaw lang ang laging umiintindi, ikaw lang ang laging nag-a-adjust. Ikaw lang ang laging sumusugal na baka sa pagkakataong ito. Magbago na. Nakakapagod maging ikaw lang ang may dalang pag-asa. Sa edad na ito ng buhay, mas mahalaga na ang kapayapaan kaysa drama.
Mas mahalaga na ang malinaw na isip kaysa patunay na kaya mong magtiis. Hindi ka na nandito para magpakamartir. Nandito ka para mabuhay ng may dignidad. At minsan ang dignidad ay tahimik na desisyon na lumayo. Kahit mahal mo, kahit sanay ka na, kahit masakit, hindi mo kailangang ipaliwanag sa lahat kung bakit ka umalis. Hindi lahat makakaintindi at okay lang yun. Ang mahalaga, malinaw sa'yo. Kapag malinaw sa'yo kung bakit mo pinili ang sarili mo, mas gagaan ang hakbang mo. Hindi madali, oo. May lungkot, may panghihinayang. Pero kasabay nun, may ginhawa. Parang unang hinga matapos ang mahabang panahon ng pagkipkip. At habang nakatayo ka sa puntong ito, unti-unti mong mararamdaman na may espasyo na ulit ang buhay mo. Espasyo para sa mga taong marunong makinig. Espasyo para sa katahimikan. Espasyo para sa sarili mong boses na matagal nang natatakpan ng ingay ng paulit-ulit na problema. Dito mo marerealize na ang paglayo ay hindi pagtatapos, kundi pagbabalik. Pagbabalik sa sarili mo, sa kung sino ka bago ka napagod, bago ka naubos. At habang dahan-dahan kang humahakbang palayo, hindi ka tumatakbo. Naglalakad ka lang, may baon na aral, may baon na tapang, at may malinaw na desisyon na sa pagkakataong ito. Pipiliin mo na ang direksyong may pag-asa, kahit tahimik, kahit simple, basta totoo. Habang nagpapatuloy ka sa paglakad palayo, mapapansin mo na may mga boses sa loob ng ulo mo na biglang lalakas. Yung boses ng duda, yung boses na nagtatanong kung tama ba ang desisyon mo. Normal yun. Kahit ang pinakamatatapang na tao, dumadaan diyan. Kasi ang paglayo, hindi lang pisikal. Mas mabigat yung emosyonal. Parang binibitawan mo hindi lang tao, kundi mga alaala, pangarap, at mga sana na matagal mong inalagaan. Minsan mapapaisip ka, baka naman nagiging masyado lang akong mahigpit. O kaya, baka ako rin may pagkukulang. At oo, walang perpektong tao. Lahat tayo may sablay. Pero may malaking pagkakaiba ang pagkukulang sa paulit-ulit na pagpili na hindi magbago. Kapag may nagkamali at tinama, ibang usapan yon. Pero kapag may nagkamali, nasaktan ka, humingi ng tawad, tapos inulit lang ulit, hindi na yun simpleng pagkakamali. Choice na yun. May mga tao kasi na komportable sa sitwasyon dahil alam nilang andyan ka. Alam nilang sasalo ka. Alam nilang iintindi ka. Kaya wala silang urgency magbago. Parang estudyanteng alam na may magpapakopya, bakit pa siya mag-aaral? Masakit man pakinggan, pero minsan, ang kabaitan natin ang nagiging dahilan kung bakit hindi sila natutong umayos. At dito pumapasok ang isang mahalagang realization. Hindi mo trabaho ang baguhin ang ibang tao. Kahit gaano mo pa sila kamahal, kahit gaano ka pa ka-patient. Ang pagbabago, choice yan na kailangang manggaling sa loob nila. Hindi yan pwedeng ipilit, hindi yan pwedeng ibeg. Kasi kung pinilit mo, pansamantala lang. Pagbalik mo sa dating gawi, babalik din sila. May edad na tayo para maintindihan na ang tunay na pagbabago ay tahimik. Hindi yan laging may announcement. Hindi yan puro salita. Makikita mo yan sa consistency. Sa maliliit na desisyon araw-araw. Sa respeto kahit wala kang hinihingi. Kapag wala niyan, kahit anong paliwanag pa ang marinig mo, mapapagod ka rin. May isa pang bagay na mahirap tanggapin, pero kailangang marinig. Minsan, ikaw ang nagiging hadlang sa pagbabago nila dahil hindi ka umaalis. Kasi habang nandyan ka, may safety net sila. May sasalo sa kanila kapag nagkamali, may mag-a-adjust, may magpapatawad. At hindi masama ang magpatawad, pero kung nagiging cycle na, kailangan mong tanungin ang sarili mo kung natutulungan mo ba talaga sila o pinapahaba mo lang ang problema. Hindi ibig sabihin na pag lumayo ka, gusto mong magdusa sila. Hindi rin ibig sabihin na galit ka. Minsan, ang paglayo ang pinaka-honest na response. Parang sinasabi mo, hanggang dito na lang ang kaya ko. Hindi kita kontrolado, pero kontrolado ko ang sarili ko. At sa totoo lang, may mga pagkakataon na doon pa lang sila magigising kapag wala ka na. Pero kahit hindi sila magising, kahit hindi sila magbago, okay lang. Hindi mo sukatan ang desisyon mo base sa magiging reaksyon nila. Sukatin mo base sa kapayapaan na mararamdaman mo. Kasi sa huli, ikaw ang magdadala ng bigat o gaan ng desisyong yan. Unti-unti, mararamdaman mo na may mga araw na mas tahimik. Walang text na nakakakaba.
Walang usapan na paulit-ulit lang sa parehong problema. At sa umpisa, nakakapanibago yon, parang may kulang. Sanay ka kasi sa chaos, sanay ka sa emotional roller coaster. Pero pagtagal, marirealize mo na hindi pala dapat ganun palagi. Na pwede palang simple, pwede palang kalmado. At doon mo makikilala ang sarili mo ulit. Yung ikaw na hindi laging defensive. Yung ikaw na hindi laging nag-i-explain. Yung ikaw na may energy pa sa mga bagay na mahalaga. Sa pamilya, sa kaibigan na tahimik lang pero totoo. Sa sarili mong pangarap na matagal mong isinantabi dahil ubos ka na. May mga tao ring darating sa buhay mo na hindi ka hahayaang magduda sa sarili mo. Hindi ka nila sasaktan tapos sasabihing kasalanan mo. Hindi ka nila gagawing option lang. At hindi sila perpekto, pero mararamdaman mo na may effort. May respeto. May malasakit. At bigla mong maiintindihan kung bakit hindi nag-work yung mga dati. Kasi hindi yun ang deserve mo. Habang lumalalim ang pag-unawa mo sa sarili mo, mas nagiging malinaw din ang standards mo. Hindi ka na basta-basta naaakit sa matatamis na salita. Mas pinapakinggan mo na ang kilos. Mas pinapahalagahan mo ang consistency kaysa intensity. Kasi alam mo na ang tunay na mahalaga ay hindi yung grand gestures, kundi yung araw-araw na pagpili na itrato ka ng tama. At dito rin pumapasok ang responsibilidad mo sa sarili mo. Hindi sapat na lumayo ka lang. Kailangan mo ring matutunan kung bakit ka nagtiis ng matagal. Hindi para sisihin ang sarili mo, kundi para mas makilala mo ang mga patterns mo. Bakit ka kumakapit kahit masakit? Bakit ka umaasa kahit malinaw na wala? Kapag nasagot mo yan, mas magiging matatag ka sa susunod. Hindi madali ang prosesong ito. May mga gabi na mapapaisip ka kung tama ba talaga ang lahat. May mga alaala na biglang susulpot. Pero sa bawat araw na pinipili mong hindi bumalik, mas lumalakas ka. Hindi dahil wala ka ng pakiramdam, kundi dahil mas malinaw na sayo kung ano ang mahalaga. At sa gitna ng lahat ng ito, unti-unti mong mararamdaman na ang paglayo ay hindi kawalan. Isa pala itong uri ng pag-aalaga sa sarili. Parang pag-alis sa bahay na sira ang bubong, hindi dahil ayaw mo sa bahay, kundi dahil ayaw mo nang mabasa araw-araw. Gusto mo lang ng lugar na ligtas, tahimik, at may espasyong huminga. Habang nagpapatuloy ang kwentuhang ito, dala mo na ngayon ang mas malinaw na mata at mas matibay na loob, handang harapin ang huling bahagi ng desisyong ito. Yung pagtanggap na ang paglayo, kapag walang pagbabago, ay hindi lang opsyon, kundi minsan, isang kinakailangang hakbang para tuluyang mabuhay ng buo. Darating ka sa puntong hindi na masyadong masakit ang pag-alaala. Nandyan pa rin, oo, pero hindi na kasing bigat. Parang sugat na naghilom, may peklat, pero hindi na dumudugo. At doon mo mararamdaman na tama pala yung pinili mo. Hindi dahil gumaan ang lahat agad, kundi dahil mas totoo na yung pakiramdam mo. Hindi ka na namimilit maging okay sa isang sitwasyong malinaw na hindi ka nire-respeto. Minsan mapapansin mo rin na mas maingat ka na ngayon sa mga pinapapasok mo sa buhay mo. Hindi ka na basta-basta nagbibigay ng access sa emosyon mo. Hindi dahil naging malamig ka, kundi dahil natuto ka. Natuto kang pahalagahan ang sarili mo. Natuto kang makinig sa mga red flag na dati ini-ignore mo lang kasi umaasa ka pa. May mga tao rin na magsasabi, sayang naman, ang tagal nyo na. Oo, matagal nga. Pero hindi sukatan ng tagal ang kalidad. Hindi dahil matagal ay tama na. Minsan nga, mas matagal kang nanatili, mas malinaw na sinubukan mo. At kung pagkatapos ng lahat ng yon ay wala pa ring pagbabago, wala ka ng obligasyon na manatili pa. Hindi rin totoo na kapag lumayo ka, ibig sabihin mahina ka. Sa totoo lang, kailangan ng lakas para umalis sa isang bagay na pamilyar kahit masakit. Kailangan ng tapang para piliin ang hindi sigurado kapalit ng siguradong sakit. Hindi lahat kayang gawin yon. Kaya kung nandito ka ngayon, nakikinig, nagmumuni-muni, ibig sabihin mas matatag ka kaysa sa inaakala mo. Habang tumatagal, mas magiging malinaw sa'yo na ang respeto ay hindi hinihingi. Kusang binibigay yan. Kapag kailangan mo pang ipaglaban ang basic na respeto, mali na agad ang laban. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit ka nasasaktan. Kapag may malasakit, mararamdaman nila yon kahit hindi mo sabihin ng paulit-ulit. At alam mo kung ano ang pinakagandang nangyayari kapag pinili mong lumayo. Nagkakaroon ka ng espasyo para sa mga bagay na talagang para sa'yo.
Minsan hindi agad tao. Minsan sarili mo muna. Yung mga hilig mo na nakalimutan mo na. Yung mga pangarap na tinabi mo kasi laging may inuuna. Unti-unti mong binabalikan ang sarili mo at doon mo mararamdaman na buo ka pala kahit wala sila. May mga araw pa rin na manghihina ka. Hindi linear ang healing. May balik, may atras, may tanong ulit. Pero ang kaibahan ngayon, hindi ka na babalik sa dati mong pwesto. Kasi alam mo na ang pakiramdam ng walang respeto. At alam mo na rin ang pakiramdam ng katahimikan. At kapag natikman mo na ang kapayapaan, mahirap na bumalik sa gulo. Sa puntong ito ng buhay, mas mahalaga na ang totoo kaysa sa perpekto. Mas mahalaga na ang payapa kaysa sa punong-puno ng drama. Hindi mo na kailangang patunayan ang halaga mo sa kahit kanino. Ang kailangan mo lang ay alalahanin na may halaga ka kahit walang validation mula sa mga taong hindi kayang magbago. Kung may isang bagay kang dadalhin matapos ang lahat ng ito, sana yon ay ang tiwala sa sarili mo. Kasi naramdaman mo na, alam mo na. At kapag alam mo na, huwag mo nang ipagkanulo ang sarili mo. Kapag walang pagbabago, piliin ang lumayo. Not out of anger, not out of pride, but out of love. Love para sa sarili mo. Kung nakarelate ka sa kwentong ito, kung may parte na tumama, pwede mong ibahagi ang karanasan mo sa comments. Hindi ka nag-iisa. Maraming tahimik na lumalaban, maraming dahan-dahang pumipili ng sarili nila araw-araw. At kung nakatulong ito kahit papaano, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentuhang may lalim, pero parang usapan lang ng magkakaibigan. Sa huli, tandaan mo ito, hindi lahat ng iniiwan ay kawalan. May mga iniiwan para may mailigtas, at kadalasan, ikaw yon. Magpatuloy ka lang. Tahimik man ang daan mo ngayon, pero papunta yan sa mas totoo, mas payapa, at mas buo mong sarili.